Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais sumasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto, sikaping nago, inspirasyon mo pagkatiko. Katuwang na kapila sa iyong tagumpay, isang natin hanari. May abilidad, ako oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, kung hanggang ko mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Suno, Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Maayong hapon sa tanan-ari na naman kita para sa isa na naman kamang pinuslanon nga episode sang istorya, trabaho, negosyo, kag consumer or istorya TNK. Kung sa dikin aton pag-istoryahan ang mga topiko parte sa negosyo, ubra at kung paano maproteksyonan ang aton mga consumer. Ini mabatian kag malantaw kada first Sunday of every month kada alas 2 sang hapon. Programa ini sang Department of Trade and Industry Region 6, kaupod sang Radyo Pilipinas, nagsubong nga adlaw ang aton ika-11 episode para sa Season 2. Ako ng inyong tagapag-alagad, Judy Maisaho, ang Information Officer sa DTI Region 6, nagsubong nga adlaw may exciting kita nga balita sa aton mga entrepreneurs kag sa mga mahilig magbakal sang mga lokal na produkto. Aton pag-istoryahan ang pinakadako nga trade fair diri sa Western Visayas, ang Panublion Trade Fair na matabo sa November 5 to 9, 2025. Kaupod si Ma'am Aurora Teresa Alisen, OIC sa Industry Development Division sa DTI Region 6. Kag sa ikadua naman nga segment, importante gid ini para sa aton tanan nga nagabakal online o nagabaligya online. Hibalon naton ang bag-o nga Internet Transactions Act, kag ano ang aton mga rights kag responsibilities bilang online consumers kag sellers. Kaupod si Attorney Jason Miranda, ang Legal Officer sa DTI Region 6. Sa aton nga una nga guest, Ma'am Al, maayong hapon sa imo, Ma'am, kag ang imo nga pagtamyaw sa aton mga tagpalamati kag tumalanaw subong nga hapon. Maayong hapon sa tanan, maayong hapon Judy, kag sa aton nga mga nagapamati no sa subong nga adlaw. Yes, good afternoon. Ma'am Al, ano bala ang Panublion Trade Fair kag ano ang importansya o significance ni para sa aton diri sa Western Visayas? Ang Panublion Trade Fair, naghalin siya sa iligay nun nga word, means heritage. So ano ba lang aton nga mga kinaiya sa aton nga lugar? So like culture. And ang iligay trade fair nag-start pasang 2003, no? So 22nd year na subong. Kag ini isa ka venue o isa ka lugar wherein ang aton nga mga probinsya, no? Ang anong probinsya sang Western Visayas mga-display sang ila nga mga may pinasahi kisala nga produkto nga pwede nila mapabugal, no, for that schedule nga November 5 to 9 at SMCT Iloilo.
Oh, exciting ini ang bali mga November 5 to 9 sa SMCP Iloilo. Ma'am, pila ang gina-expect nato nga exhibitors, no? O ang exhibitors nga abangan sa publiko sa sini nga trade fair. We have a total of over 150. So may 150 kita nga mga exhibitors sa aton nagakatuhay nga mga probinsya sa Western Visayas. Ma'am, may tema balay ni anong theme sa buong nga tuig? Ang tema sa aton subong nga panugbion 2025 is local ingenuity, new opportunities. Local ingenuity tungod nga ginatagaan naton importansya ang aton nga mga negosyante kag aton nga mga artisans no nga ara sa mga nagakalain-lain nga probinsya nga nagaobra like aton mga weavers, ang aton nga mga toltol na balang natawag naton toltol nga mga soap makers and also ang aton nga mga food processors. New opportunities naman because ni ara kita subong nga mga bag-o no nga mga ipakita man sa aton nga mga buyers kag aton mga consumidors nga kag sa publiko mismo nga magahapit dito sa SM City. Not only nga magtan-aw pero dapat gid magbakal sila para sa amo man nga gatilion makabulig kita sa aton nga mga small or micro nga mga entrepreneurs. Na-mention ni Ma'am 150 masubra no ka mga exhibitors halin sa mga probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental. Ma'am, ano nga mga produkto ini no ang pwede makita sa atong publiko sa sini nga trade fair? Okay, so mauna kita sa probinsya sa Aklan. Balaan nyo naman ang probinsya sa Aklan, bantong na siya sa atong mga pinya products. So may ara nga mga shawl, may ara man sila nga mga barong. So sa ibang dira nga gusto magbakal, kadto gito kamo kag para at least lain naman nga mga tsura ang inyo dapat isuksok. That's pinya and also may ara man sila nga mga weaving, no coconut shells. May ara man sila and also mga frozen products sa probinsya sa Aklan. Sa probinsya naman sa Antique, balaan nyo lang ng Antique nga may ara na sila nga mga handloom, no? Handloom products, handwoven products, patadyong, actually patadyong. And may ara man sila salt, ang aton yung mga processed fruits and nuts, mga banana chips, and also may ara man sila nga hablon nga mga sandals, no? And also mga wearables nga pwede gid nila ipabugal man from the province of Antique. Sa Capiz naman, being the seafood capital no of the Philippines, may ara sila nga mga seafood products and also mga shell products. Also from ilang nga kape kag kakao man nga isa man na nga mga gina-introduce sila o gina-promote Manila. For the province of Guimaras, syempre ang ilang mangga, mango-based products nila and also their calamansi. And dira siguro makita nyo man ang toltol ice cream no sang Guimaras nga gamito na siya siguro as part sang ato nga food tasting pavilion later on during the duration. And for Iloilo, siyempre the UNESCO Creative City of Gastronomy, makikita yun kamo siguro sang nagakalain nga mga pagkaon. We have also the hablon. And at the same time, may ara man sila nga mga cacao man and coffee. Mga taga-provinsyas ang Negros Occidental. The soul food will be there no during the creative nila nga mga nga pagpasundaya. Siyempre ang ilang pagkaon, ang ilang smacking dresses which ipabugal man nila o display man nila during sa fashion show that would happen siguro later on the last day of the Panublion Fair. Ma'am, para sa sini nga tuig, ano ang mga objectives no sang sini nga trade fair? Ang objectives actually sa nga trade fair, syempre gusto natin ipakita kung how rich no ano ka manggaran bala ang Western Visayas in terms of culture, in terms of pagkaon, and definitely in terms of heritage. So we have so many heritage location man diri siguro, but aside from that, may ara gid kita yung mga mahambal naton nga una no diri sa Western Visayas. Then may ara man kita nga mga bag-o nga mga produkto halin sa ginatawag naton nga coconut. Isa na sa subong sa nga aton man gina-develop under the CFIDP or the Coconut Farmers Industry Development Plan. Isa man ka cluster nga gina-develop sa DTI. Ang isa pa objective is makakuha man sila sang dako nga merkado. Kaya mo gina yung pinaka-objective sa aton nga mga exhibitors
makakuha sila sa niche market. At the same time, makakuha sila sa mga bookings no, from our target buyers. Fortunately, nag-uuman sila sa aton nga pag-imbitar nga makagkanto diri sa during sa aton panaglion. Ma'am, para naman sa ating mga MSMEs kag entrepreneurs na gusto mabalaan paano ni sila nakaparticipate no over 150 ka exhibitors. Bilang exhibitors, may bayad bala ini kag anong mga requirements? Bawjude, libre gid ini. That's part of the assistance man isang sa Department of Trade and Industry Region 6 para mapakadto gid sila kung maka-join gid sila no. Paano sila mag-participate? So kinahanglan magpa-assist dapat sila sa provincial office no kung diin sila nakalocate. And then masubmit lang siguro sila sa ilang intention na gusto nila mag-interest amo na siya nga trade fair and ang provincial office na siya ang mag-shortlist kung sino ang nagakabagay nga exhibitor nga idalon nila for the panaglion. Ano ang mga special activities or may mga side events, ma'am, or programs nga ihihiwat during the trade fair? Bati ko, mama, mag-una, may bago ka mo i-introduce sa buong amo ang digital payments. Yes, digital payment is already an option, no? We have the scan and pay QR code system nga pwede lang siya available na siya throughout the fair for a cashless transaction. With the recent session sa aton nga mga partners man no who offer sa amo na siya nga platform, may ara na karon ang atong mga exhibitors option kung ano nila pwede gamiton para at least ang transaction when ba for those nga hindi gusto mag-carry cash no pwede gid sila. And then also halin sa November 5 hasta sa November 9 we have the free sampling no of locally made coconut products. We have the coffee brewing, we have the tablea tasting, and also tablea brewing. Damo pa nga siya nga mga produkto ang pwedeng matilawan sa aton nga mga publiko no or manugbakal naton because may ara kita nga ginatawag nga food tasting pavilion and also may ara man kita nga buying mission. Syempre nagtinguha kita nga maka-imbitar man no sa aton nga buyers courtesy of Attaché Agency sa DTI, BISMED. And they will be there November 5 and 6 no, for 2 days. And aside from that, may ara man sila nga bisita. Pagbisita no, sa mga MSMEs naton nga ari diri sa Iloilo. We have also the Auto Roadshow. Pero niya ihimo na nato na online, no, ang online platform that would be on November 6. Specific naman nga target naton ang aton nga mga local government units. So this will be an info sessions on the implementing rules and regulations of the OTOP law. May ara man kita nga on November 7 we have the Moonshot 10K 2.0 mentor match pitching. So ang mga startups ni na may ara sila nga mga ideas in terms of their MVP, ma-pitch ni sila for potential post-event support and also for collaboration, for future collaboration. And we have also the Kiddy Ambassador and Ambassadress launch on November 8, wherein 10 young kids in order nga i-instill man naton ang spirit of entrepreneurship sa ila. Baka dito sila will be giving them aprons. At the same time, they will do the sampling at while promoting panoblion. May ara makita nga Bagwis Day. Recognition sa mga businesses nga makita naton nga do excellent consumer welfare practices. That would also be on the afternoon of November 8. And November 6 to 9, we have the Malikhaing Pinoy, the Creatives in Focus. There will be live demonstrations, showcases sa mga regions, creative clusters, spotlighting creative industry domains. So may ara kita nga mga watercolor, nga mga painting, may mga love painting, may mga crochet, may mga weaving, Negros, Accidental will be there. Kaya may ara sila nga slow food community, pero they will only focus siguro na may wine tasting sila. And some film showing also. On the last day, we will going to have the Heritage and MSME Awards on Sunday, which honors ang mga outstanding nato nga MSMEs and Western Visayas tungod sa ilang excellence na contribution man nila sa aton nga local enterprise.
And after the Heritage and SME Awards, we were going to have a 3-segment fashion show. Ang fashion show, actually, ang purpose ni is to showcase naton ang creativity sa aton local designers and artisans through culturally inspired collections. So, ang ilan na nga mga products, ang ilang mga hablon will be presented, no, to the audience, either in the form of bags, either in the form of shawl, o kung mismo ang bayo, no, wearables and that. We're going to start with the provincial fashion show. And then after that, the children, which is entitled Maragtas Puya, will also be in focus. And I think we'll have the gala 6:30 p.m. na siya. So, amo na siya aton nga fashion show. Kung isa siguro, Jude, no, ang mga side events for the said Panoglion, just to hype ang aton Panoglion person. Yes, mamakadtuwid ako dira for the free sampling sa mga locally made products and tableya, kape, no, and coconut products. Ma'am, libre bala ini para sa atong publiko, like may entrance fee bala or they can go anytime? Wala di siya bayad, libre ni siya tanan, and you can go anytime, no? Basta mall hours lang. 10 a.m. to 10 p.m. We're located at the main activity event center of SM City Iloilo. Siya sa ground floor in front nga sa ilang SM supermarket, and we have the side events dito lapit sa going north point area. But our food tasting dito man siya sa lapit sa North Point area. Dito sa Tubangan sa Lechon House. Hilera, lang na siya para at least while you're shopping, you can going to the North Point, have some taste, no, of the samples, and try to see also the side events. Ma'am, anong target sales para sa Panoglion 2025? Kag anong bago sininga year, no, compared sa mga nagligad na mga edition? Ang atong nga target sales, 8 million for the 5D. Ang mga bago siguro, you could also see sa mga product development ng mga result, no? We have from the IMA, isa na siya ka sessions wherein ginatagaan na ang aton nga mga exhibitors sa bago nga mga disenyo. Kag pwede na nila, either food man na siya or non-food, pwede na nila ipakita, no, during the Panoglion. Kag dira na siya natin ibutang sa aton special setting sa food court hallway. And also ang product man sang aton nga mga emerging designers. No, we have conducted the blending innovations. May gin-train kita nga mga bago nga mga designers from the different provinces here in Region 6. So they have assisted si at least 1 MSMEs, and ang results ng ilang assistants, kang ang results ng design na ginahatag nila will also be focused, no, during our Panoglion, especially at the theme setting. Ma'am, paano ini makabulig sa atong mga negosyante, atong mga local entrepreneurs, kag sa ekonomiya naton diri sa Western Visayas? Makabulig ang trade fair sa aton nga mga local entrepreneurs because amo ni siya ang mangigiya, no? Mas ma-expose sila ang ilang produkto, at the same time makakita sila sa mga bagong buyers, no? Ma'am, lastly, anong imo mensahe sa atong mga MSMEs kag sa mga consumers parte sa Panoglion Trade Fair 2025? Sa aton mga consumers, ginaagda namon kamo, no, sa pagkadto sa SM City sa November 5 to 9, kag ipakita naton sa aton nga mga exhibitors nga kita partner Manila sa pag-umwad, no, sa ilang negosyo by buying their products, by patronizing, and also by sharing the good news to all other your friends, your relatives, and acquaintances nyo nga wala pa kabalo nga may amo na siya dali nga event nga sa November 5 to 9 sa SM City. Alright, madamong salamat, Ma'am Al, sa paghatag sa mga exciting na detalye parte sa Panoglion Trade Fair. Para sa mga interesado, Ma'am, diin sila pwede ka contact para sa madugang ng mga detalye. Okay, sa dugang detalye, you could like or you could follow ang DTI Region 6 namon nga FB page. You could also check, no, with your local DTI kung ano na siya ang mga gina-offer. Importante, you share.
you share the good news for everyone to also know that there is such a thing as Panublion 2025 that will be happening on November 5 to 9. Madam, mga salamat, Ma'am Aurora Teresa Alisen, OIC IDB Chief ng DTI Region 6. Para sa mga madugang nga detalye, pwede ka mo kabisita sa amon nga Facebook page. Again, ma'am, madam, mga salamat at magkita-kita kita tanan sa Panublion Trade Fair sa November 5 to 9 sa SM City Iloilo, mga ka-TNK. Abangan na naton si Attorney Jazzer Miranda sa masunod na segment sa iya nga pag-discuss ang bag-o nga Internet Transactions Act. Importante gid ni para sa aton tanan nga nagano online shopping o nagabaligya man online. Stay tuned for segment 2. Bilang isang consumer, ano sa tingin mo ang iyong mga karapatan? Yan yung mga ano, di ba? Right to product information. Yung parang gano'n. Right to safe products. Ayun ba yung right to choose good products? Parang may karapatan ka to basic human needs. Ano yun? Consumer right? Right to return skills ba yan? Meron po bang right to good customer service? Kaya mga kapwa-consumer, dapat alamin natin ang ating mga karapatan upang maging protektado tayo tuwing mamimili. Maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Alam mo ba na meron kang basic rights bilang isang consumer? Ito ay ang right to basic needs, right to safety, right to information, at right to choose. Lahat ng mamimili ay dapat i-exercise ang kanilang mga rights as consumers. Para sa iba pang basic rights ng consumer, meron tayong right to representation, right to redress, right to consumer education, at right to a healthy environment. Maliban sa mga ito, meron rin tayong responsibilidad bilang mga consumer. Critical awareness, action, social concern, environmental awareness, and solidarity. Bilang mga consumer, responsibilidad ng bawat isa ang maging alerto tungkol sa presyo at kalidad ng mga produktong binibili. Dapat maging matalino sa pamimili upang hindi maloko at maging sensitibo sa epekto ng pagkonsumo ng produkto at serbisyo. Higit sa lahat, dapat alam ng mga mamimili na bilang mga consumer, kaya nating lahat magsama-sama upang protektahan ang ating mga karapatan bilang mamimili. Maging matalinong mamimili. Laging tandaan na meron tayong consumer rights at responsibilities. Welcome back sa ating Istorya TNK Episode 11. At para sa ating ikaduwa nga segment, aton pag-aistoryahan ang mga dapat mabalad sa mga nagabakal kag nagabaligya online. Ang Internet Transactions Act of 2023 or Republic Act 11967. Kaupod natin sa buong si Attorney Jazzer Miranda, ang Legal Officer sa DTI Region 6. Attorney Jazzer, maayong hapon sa inyo. Pag-imo, sir, na pagpamyaw sa atin. Mangatag palamati, kag tumulanaw sa buong hapon. Maayong hapon, Jude, and maayong hapon man sa atong tigpalamati sa Istorya TNK. Salamat gid kay nahatagan naman kita sa oportunidad para mag-advokasya sa aton proteksyon para sa mga consumers. Maayong hapon. Attorney, madiretso na ko, no? Ano ba lang ang Internet Transactions Act kag nga importante ini? Well, Jude, subong niya, halos tanan nag-online shopping na. Hindi ka na kinahanglan mag-walk sa imong balay. Isa lang na-click sa imong cellphone para na ang imong pagbakal. Pero dapat aware man kita, no, na mayara kita sa ginagawang na Internet Transactions Act na nagaprotektar sa mga online buyers kag sellers. Ang Internet Transactions Act ini ang bago nato nang alali nga gintermahan sa December 5, 2023. Ang goal niya sini simple lang is to protect our consumers nga nagabakal online kag ma-ensure man naton nga ang online shopping maging patas, maging safe kag transparent. Gina-encourage ni nga ang trust between sa aton manugbakal kag sa gabligya kag ginapakita man nga ready na ang Pilipinas para pagpadakuon or pag-grow sa atong e-commerce. Attorney, sino ba lang sakop? Sakop ba lang tanan nga online transactions? Subong ginaklaro naton na ang Internet Transactions Act, coverage ni is ang mga business transactions. So ini sakop man ang business-to-business transactions pareho sa pag-engage sa isa ka retailer, sa distributor, or sa manufacturer. Kag importante pa gid ang aton business-to-consumer transactions.
kung sa diin ang isa ka buyer gabakal sa isa ka retailer through online shopping. Basta ang itanda naton kung isa sa mga parties na involved para sa Pilipinas, covered na siya sa aton Internet Transactions Act. And biskan duwa pa sila wala din sa Pilipinas, pero ang platform ga-offer sa Philippine market kag may minimum contact or meaning sina diri gina-deliver, for example, covered siya Japon sa aton internet transactions. Pero i-clarify ta lang na mga isolated na transactions like sa consumer to consumer, hindi pa na siya covered sa aton layin subong. Attorney, sa pagbuunungan ng e-commerce bureau, ano ba lang role sini? Well, tungod sa Internet Transactions Act, isa sa mga ginamandato diri ang pag-create sang e-commerce bureau naton. Amo ni sang bagong opisina sang DTI, kundi nag-focus sila sa mga online business activities. Sila ini ang ga-create sa mga policies naton, ga-lantaw or ga-monitor sa mga online sellers, kada-handle man sa mga consumer complaints kaupod sa aton DTI regional and provincial offices. So tandaan natin sa pag-handle sa consumer complaints, may ara kita sa policy na no wrong door policy. O kundiin na gina-assist natin Japon ang mga kliyente na biskan ang isa ka reklamo hindi na magiging coverage ni DTI kag ginahatag sa aton mga partner agencies. Attorney, ano naman ang mga importante nga tools o mga mekanismo na mag-establish ang sini nga layi? Kung lantaw na to ng layi, no, gahambal siya na dapat si e-commerce bureau mag-come up sa ginatawag na online business database. Diri makitaan kung sino ang mga legitimate nato na mga sellers na na-verify ni e-commerce bureau. Dira man ang isa ka tool pagid ni e-commerce bureau is the e-commerce Philippine Trustmark, kundi nakahapos pagid mabalaan kung sino ang mga sellers na legit kag safe i-transact. Ay ini may ara kita sa ginatawag na e-commerce Philippine Trustmark na badge. So ang aton platform sa Trustmark makitaan ini sa trustmark.dti.gov.ph kag dito niyo ma-inspect or ma-check kung sino na subong ang naka-register na mga legitimate sellers. Ikatatlo, may ara kita sa online dispute resolution system or ang atong subong gina-implementar na consumer cares. Pwede kita makaregister sa consumercare.dti.gov.ph kung diin magabulig, padasig, or magapaspas ang pagsulbar sa inyong reklamo. Para sa aton naman, attorney, nga mga mahilig magbakal online, anong aton mga rights bilang online consumers? Andaan lang naton liwat ang aton consumer rights, no? Kung diin may ara kita rights na maglantaw sang correct na presyo, description, kag kondisyon sa isa ka product. May ara man kita kung ginbaligyan kita sang defective na mga items, no? Ang right to repair, replace, or refund. Amo na sang aton 3 Rs. Kag importante gid ang protection sang inyo data privacy, so may ara man sang right to that one nga inyo personal data. Of course, dapat ang aton right na mabalaan naton ang gin-purchase ta, dapat may resibo man or invoice after every transaction. You've mentioned the rights, attorney, pero paano naman ang mga obligasyon natin ng mga online consumers? May rules ba? Example, nag-cancel sang orders. Yes. So tandaan man nato na kaupod sa consumer rights, may responsibilidad kita na mag-exercise ng ordinary diligence. Meaning sina, dapat i-check man naton kung insakto man gid bala or amo na gid naman na ang aton baklon. Kay subong sa aton layi may ara kita sa limited cancellation rights. For example, if na-deliver na or in transit na ang produkto, hindi kita pwede kapakancel lang na aton nang ya choice or because may ara kita sa ginatawag na change of mind. Tandaan naton, hindi isa sa mga rights naton ang change of mind kaya hindi na siya magiging source ng right to refund, to replace, or to repair sa inyong produkto. Pero may araman exceptions, no, na kung okay lang na i-cancel ang order, nabayaran mo ang delivery service. And kung klaro ni naging allow sang imo seller kag nimo na may agreement kamo na mag-cancel sang inyo order. Importante yun nga mabala nato, no? Para naman sa mga online sellers, pag marketplaces, ano naman nga attorney ang ilang ang mga obligasyon? So ang panawagan naton gid kag obligasyon sa atong mga sellers kag e-marketplaces
dapat hatagan naton or tagaan naton sang effect ang rights ang isa ka-consumer sa ila right to information. So dapat ang mga seller naton magabutang sang klaro nga presyo, description sang product kag brand sang ila ginabaligya. Dapat man mag-issue sang resibo kag i-deliver ang item pareho sang gin-describe. Ang aton mga platforms no dapat may list man sang registered merchants kag i-require ang paghatag sa permits for regulated goods kag dapat makita sa buyer kung ano ang ila account sa dira na plataporma. Kung may problema ang consumer attorney sa online transaction, sino ang liable? Ang seller lang bala or pati ang platform man? So, una-una, ginaklaro tani na usually if ang isa ka produkto na ginbaligya may defect, ang primary liable git sini ang aton seller or ang merchant. Pero kung ang platform wala iya ginsunod ang iya obligasyon, pareho sang paghatag sa name sang establishment, address and contact details, and hindi malagas ang isa ka seller or merchant, magiging liable ang atong digital platform. How about mga penalties, attorney? May penalties bala kung ang online seller o platform naman niya ang hindi magsunod sa lahi? Subong ang aton Internet Transactions Act ga-impose siya sa fines na gikan sa 5,000 pesos to 1 million pesos. Depende na sa offense or sa liability sa isa ka platform or seller. Kung repeat offender ang aton seller or ang merchant, magataas ini depende sa ila offense na gin-commit. Attorney, para naman sa mga gusto magreklamo or mag-file ng complaint, paano sila makafile ang mga consumer kung may problema sa mga online transactions? Well, Jod, subok ay gin-institutionalize na nato ng online dispute resolution system. Una-una, if may reklamo sa mga sellers, pwede na i-undergo anay sa mismo na platform kay dapat may internal grievance mechanism kita na obrahon. Kung hindi satisfied ang aton mga consumers, pwede siya ka-file, mag-visit siya sa consumercare.dti.gov.ph and dito siya mag-register and i-submit ng iya reklamo upod sa mga ebidensya sa pagbakal niya katulad sa mga invoice naton or mga resibo. Kung ang isa naman attorney ka consumer makakita sa mga prohibited o mga delikado nga produkto nga ginabaligya online, anong pwede niya himuon? So pwede i-report sa aton DTI E-Commerce Bureau kay ang aton office may authority na mag-take down sang sini ng mga produkto no kaupod sa pag-issue sang recommendations ng E-Commerce Bureau. Attorney, may mga advice para sa ating mga online consumers agad maprotektahan nila ang ila kaugalingon. So, Jod, simple lang. Lantawon nila anay kung ang isa ka seller legitimate. Lantawon natin kung nag-exist man din ini sa mga platforms. Lantawon natin kung ang produkto may brand, may description, kag may kondisyon na nakasulat, kag ang mga details na ginapangayo like sa presyo, ara naka-include sa plataforma. Tapos, careful lang kita sa mga too good to be true na mga offers, no? Going back again sa aton man obligation na dapat may ordinary diligence man kita, kag always secure sa mga resibo naton, kag screenshots sa proof of transaction. Attorney, para naman sa aton mga online sellers, ano ang inyong advice para hindi nila mabayular ang itinalayi? Well, para sa atong mga online sellers, simple lang. Tungod na gusto naton mag-establish ang trust sa aton mga consumers, register your business properly. Kuha kita sang permits na kinahanglan, kag always give sang honest na product info. Kung ano man ang ginapangayo na mga details. Kag mag-issue kita sang resibo, respond kita sa mga consumer complaints in a polite way, kag kung gusto mo mag-increase trust, apply for the DTI Trust Mark. Lastly, attorney, anong imong mensahe sa aton mga online consumers kag online entrepreneurs parte sa Internet Transactions Act? Ang Internet Transactions Act para ini sa tanan, para protektahan ang consumers kag suportahan ang mga legit businesses. Kung mag-cooperate kita tanan, mas safe kag mas trusted ang ating digital marketplace. Kag syempre, ari ang DTI para magbulig. Remember, a safer and fairer digital marketplace
for every Filipino. Madami nga salamat, Atty. Jason Miranda, para sa isa ka komprehensibo ag educational nga diskusyon parte sa Internet Transactions Act. Very informative gid no kag makabulig gini sa aton sa tanan involved sa online transactions. Kag dira na tapos ang aton ika-11 nga episode sa season 2 ng Istorya TNK. Kaupod naton ang aton partner sa pagbalita, ang Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat sa inyo pag-upod sa amon on this special program of the Department of Trade and Industry Region 6. Again, madamo nga salamat sa aton mga bisita sa bumahapon. Ma'am Oro Teresa Alicen, OIC sa Industry Development Division, and of course, Atty. Jason Miranda, ng ating legal officer sa DTI Region 6. Kabay nga nakahatag kita sa informasyon kagiya sa atong publiko. Ilabi na gid parte sa Panoblion Trade Fair na pagahiwaton sa mga November 5 to 9. Tab, ang importante nga mga provision sa Internet Transactions Act para sa mas safe nga online transactions. Hindi niyo pagkalimutan, suportahan natin ang ating mga local products. See you sa Panoblion Trade Fair next week pag maging responsable kita mga online consumers and sellers. Madaming salamat sa inyong pagtutok sa sabong nga programa. Kita ay kitaliwat sa sunod na episode ng Istorya TNK. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, kung hanggang ko mga kaibigan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.